Hindi po ito yung magdidesisyon, ano po. Pero dahil hindi po kayo pwedeng makasama dito at iupo dito kasama yung ating mga resource persons na napakagagaling, importante din po marinig ang inyong opinion at nagpapasalamat tayo sa mga nagpadala ng kanilang komento through our Facebook, Twitter, sa mga estudyante nandito. Importante nakikilahok. This is part of building democracy. At matatandaan natin, Mark, sa ating naging mga panayam sa mga senator judges, sila na rin ang nagsasabi na dapat din silang makinig sa sinasabi ng taong bayan dahil sila ay nahalal na representante ng taong bayan. So yung magiging desisyon nila ay desisyon din ng taong bayan. Ito, na habang nagsasalita si Attorney Bong, kanina sinasabi niya yung kanyang paninindigan na dapat hindi matakot, dapat maging vigilant. It came to mind, itong mga lumalabas naman ng mga opinion coming from, sa tingin ko, mga tiwali. Sinasabi nila, bakit pa natin papatuluyan ito si Chief Justice? Itong mga nag-aakusa, mga masasama din. Should we step back? Should we hold back on our fight for a clean parang government or better governance dahil marami naman ang corrupt? Tanong natin kay Artemus. Kung ganyan tayo laging mag-iisip, at the end of the day, wala rin mangyayari dun sa process. Although it sounds like a motherhood statement, and cliche at times. Sometimes kung ano yung cliche, kung ano yung motherhood statement, yun yung hindi natin pinapansin. So, with regard to the statement na, wag na lang kasi marami din naman sila eh. And then at the end of the day, backwards tayo eh. Diba? So, let us remove from our minds the idea na ganun tayo mag-isip. And sinabi rin ni Attorney Bong kanina, let's take the stand. Diba? We should always have that teeth to actually complain dun sa mga tao. Regardless kung marami dyan ng corrupt, hayaan natin sila. Basta tayo, tuwid tayo, and let's move on and exercise our right. Okay, isa pang sa mga sinasabi rin ng taong bayan na kailangan daw na mag-resign si Chief Justice. As of last week, Mark, marami pa rin na nagsasabi nun. Gusto kong malaman mula kay Mia, sa tingin mo ba at this point, is it too late na mag-resign pa yung Chief Justice? Nangangalahati na tayo. More than half na ang tumatakbo dito sa paglilitis na ito. With regard to resignation, I don't think it's ever too late. I mean, until he has the chance, if he's given the chance, why not? But at the same time, that's a personal decision, and just in the same way that we must respect the impeachment process, we must also respect his we must also respect his right, to continue in his office despite the ongoing trial. So, there. Okay, napakaganda po talaga ng mga opinion. We could go on and on. Akala ko po ay we will run out of questions and run out of good suggestions and opinions from our guests. But today is another proof na walang tigil po yung magagaling na opinion na gagaling sa ating mga kababayan. Kaya let's hear our guests on their parting shot dahil gusto po nating maiwanan sa atin yung mga mensahe nila. Simulan natin on our left from the University of San Beda in Mendiola. From the Law School of San Beda in Mendiola, James Sumalong. What's your parting shot, James? Ang sa akin po, pagkatiwalaan natin ang proseso ng impeachment dahil ngayon lang natin nasusubukan ng instrumentong ito upang mapalago pa ang ating eksperimento sa demokrasya. Kaya kahit na ano man yung opinion natin, kahit gaano man kataliwas o hindi against or pro Chief Justice Corona, pagkatiwalaan natin yung instrumento dahil sa paraan lang ito, tayong magiging mature, ika nga tulad na banggit natin kanina, na handa na tayo na maging isang bansa na nakabase sa mga batas, sa mga rules, at hindi lang sa kung ano talaga, kung ano lang yung opinion ng masa. Yun na po. Alamin naman natin ang mensahe naman ni Paulo. Siguro, basically, let's all just learn from this. Kasi, this is the second time that we have subjected, a person under impeachment. So, it's an opportunity for us to learn whatever happens. Kasi, diba, malay natin in the future, sana nga hindi mangyari that there will be another big fish to fry. So, let's just make sure that we wrap up whatever we learn from this and make sure that, like for example, the worst thing na nakita ko talaga for the impeachment court, hindi nila ginamit yung, for example, yung rules on discovery
sa rules of court. Like, para mapabilis ang presentation of evidence, mapabilis ang inquiries, ang marking of evidence. They never use that. That's why the trial is taking too long. So sana at least they're going to rediscover yung mga tools that they do in actual trial and not stick to the old ways of the past. So sana yun yung mangyari. Not that we like any more impeachment trials to happen, but we're hoping they would do it better. At gaya nga ng sinasabi ng ating mga senator judges, this is a precedent setting at malalaman natin kung paano nila gagawin the future by the way we conduct things today. He already spoke wonderful words earlier, but let's hear him for the last time. For today, Attorney Bong Ifrung. Magandang hapon po ulit. Sa akin, patience is a virtue. So, let's just wait. Whatever happens, let's accept kung ano yung maging decision ng senador natin. Maring magkamali sila, pero talagang gano'n. Yan ang proseso eh. Kasi yung judge, nagkakamali naman, tao lang yan eh. Kaya lang, sana wag naman silang madadala sa kung ano mang konsiderasyon. Dapat kung ano lang yung ebidensya. Yun lang ang palaging... Ako nga, nagdadasal na sana... itong mga judges natin ay maliwanagan kung ano yung talagang ebidensya kasi sila lang po yung nakakalam. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit marami sa ating sa survey na may lakas loob na maghusga ng guilty or not guilty. Parang sa akin parang that shows immaturity kasi unang-una hindi ka naman araw-araw na nakikinig sa impeachment. Hindi naman ikaw yung tumatanggap ng ebidensya. So maybe unlike the other lawyers on the other side na sila yung parang karir yung pagwawatch ng impeachment. Ako kasi hindi. Kaya pagtatanong mo, guilty ba or not guilty? Sa akin, talagang parang medyo wala akong pakialam. Pero ako, nanonood ako. Kaya sabi ko, hintayin lang natin kung ano yung ebidensya. Kung magkamali man sila sa huli, tanggapin na rin natin kasi talagang ganyan eh. Somebody has to rule. Somebody has to decide whether guilty or not guilty. Yun lang po. Patience is a virtue. Antayin po natin ang magaganap at tanggapin kung ano man ang magiging desisyon. Yan po ang sabi ni Attorney Bong. Samantala, alamin naman natin ang panghuling mensahe ni Attorney Dennis Habawel. Doon po sa organization kung saan po ako ay spokesman sa Integrated Bar of the Philippines, ang itinataguyod po namin ay rule of law. Dapat tayo ay sumunod sa majesty of the law. Kung ano yung nararapat sa batas, yun ang sundin natin. Kung ano ang proseso, yun ang sundin natin. Kung ano ang kahinatnan ng proseso, yun ang tanggapin natin. Kasi ang alternative noon is chaos. Dapat abogado ka man o hindi abogado, dapat maintindihan mo na ang huling hantungan natin, ang huling haligi na sasabitan natin, na gagamitin natin, ay ang batas. So, sundin natin ang proseso, antayin natin, yung mga survey na yan, sana po, karapatan na ho ng mga tao na magtanong. Kaya lang, kagagaling lang natin sa Semana Santa. Ano ba nangyari kay Jesus Christ? Di ho ba pinatay siya ng mabrul? Di ho ba? Doon ba nung nangyaring pinatay si Yesu Kristo na ipinako ng nakakarami, tama ba sila? So, ibig sabihin, hindi ko mo yung survey nakakarami, tama na. Dapat nga dito, sa usapin ito, if you follow the rule of law, then you have to follow due process. And due process dictates that you have to look at the evidence. Don't look at your neighbor. Anong opinion niya? Hindi. Yung opinion mo, yung konsyensya mo. Ano ba ang napruwebahan na? Yun po ang iiwanan ko sa ating mamamayan. Sana po mature na tayo, marunong na tayo na tumingin sa mga bagay-bagay na yan at harinawa. Lumabas tayo sa experience na to na isang tunay na matatag na republika. Maraming salamat, Attorney Dennis Habawel. Tama po yun. Many times, nagkakamali po talaga yung mabrul or majority. I'm sure, mali po yung ginawa na
nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. In this particular case, we're not yet sure. Is the voice of the Filipino people on the wrong side of the decision of the Senate? Or tama po ang ating mga kababayan? Siyempre, makikita po natin yan sa pagtatapos nitong impeachment trial na ito. At on this side naman, on my right side, na kasama po natin is a law student naman from San Beda, Alabang. She is the Vice President for External Affairs, Mia Lapus. I guess if there's anything I can share, as a country, we, as people of the Philippines, we all have rights. But at the same time, we must also remember that we all have responsibilities. So, in line with that, we have a right to question officers who are doing acts that are illegal or questionable or contrary to the law. But at the same time, we must not be brought by our emotions. Hindi tayo pwedeng magpadala. We have to be individuals who must respect the process of the law, and one way of acting on that is, respecting whatever the outcome may be, whether or not we agree with it. So that's one way we can show that we are being responsible citizens.